Alright, for this video, we're going to discuss our 14th lesson. So this is one of the engineering applications of torsion. So we're going to talk about power transmission. So for this lesson, these are the outcomes that students must be able to attain. First, students must be able to apply torsion theory in power transmission. And second, solve engineering problems involving torsion. So let's start our discussion. So in many practical applications, ang shaft, ginagamit siya to transmit power. Okay, so the power transmitted by a torque T rotating at the angular speed omega is given by, okay, so this is P is equal to T omega. So ito yung relationship ni power tsaka ni torque. Okay, so itong relationship nga nila, no, matatawa ka. Okay, patawa. Ayan, so ang notation natin for power ay P. Ang notation natin for torque ay T. And then yung omega dito, yan ay angular speed. So take note na yung angular speed na yan, na omega, yan ay measured lagi in radians per unit time. Okay, ngayon, kapag may mga times na ang binibigay ay frequency, no, by the way, ang frequency, ang notation niya ay F. So ang frequency, ang unit niyan ay revolutions per unit time. So kung frequency ang given, you just need to convert it na maging ano siya, maging radian per unit time siya, no, para maging angular speed siya, no. So ganun lang yung gagawin mo sa kanya. So to convert it, as we know, yun nga, ang isang revolution, no, ang katumbas niya ay 2 pi radian. So i-multiply mo lang actually yung given frequency by 2 pi, no, and magiging angular speed omega na siya. Okay? Ngayon, take note lang din na si frequency kasi minsan ang ibinibigay na unit ay hertz. So take note na ang isang hertz, no, yan ay 1 revolution per second, no? Just take note of this. Ngayon, sa mga units natin, ha, ito yung usual na units natin for power kapag naka SI or metric units tayo. So, siya ay naka watts. So, take note na ang isang watt, ang katumbas niya ay 1 Newton meter per second. Tapos, yung torque, no, let's say naka Newton meter siya, and then yung omega, again, dapat naka radian per second yan. Okay, in English system of units naman or US customary units, ang power natin, ang unit niya ay horsepower. No, ang notation ng horsepower ay HP. So, ang isang horsepower, ang katumbas niya ay 550 pound-feet per second. So, take note of that. And then, yung torque niya, let's say, naka-pound-foot. And then, yung omega niya or angular speed niya, naka-radian per second. So, ito, ilang mga conversion factors lang din ito. Let's say, from horsepower to watts. Kumbaga, from English unit to metric unit. No? So, pwede mo rin yan gamitin. And take note din na ang Newton meter, kasi baka mamaya ang ibigay na unit, naka-joule per second. So, ang Newton meter, joule din yung katumbas niya. No? And also, 1 British thermal unit, okay, ang katumbas niya 1055.056 joules. So just take note of this ano lang, no, conversion factors, baka kasi magamit mo 'yan. Okay. So again, ang tandaan mo lang dito, ha, yung relationship ni power at torque, matatawa ka diyan. Okay, patawa. P is equal to T omega. Alright. Sige. So let's try to solve sample problem here. Okay, for sample problem number 1, a solid steel shaft AB shown in the figure is to be used to transmit 5 horsepower from the motor M to which it is attached. If the shaft rotates at omega equal to 175 revolutions per minute and the steel has an allowable shear stress of 14.5 KSI, determine the required diameter of the shaft. Okay? So, ito yung ano natin, no, given figure natin. So, ito daw solid steel shaft na to. Okay, ginagamit daw siya para makapag-transmit ng 5 horsepower mula dito sa motor or motor. Ito yung motor. Okay? Sige. So, merong binigay, no, na power, and actually may binigay din dito na angular speed, yung 175 revolution per minute. Pero take note, naka-revolution per minute siya. Ang omega, kailangan naka-radian per second. So, kailangan mo siyang i-convert. So, ibig sabihin, kung may power ka, tapos may omega, pwede mo makompute dito yung, ano, no, yung torque. No? Kasi ang pinapadetermine pala dito, required diameter ng shaft. So, may binigay dito na allowable shear stress. So, ang allowable shear stress, pwede natin itong i-equate, no, sa
maximum shear stress, tau max is equal to TR over J. So, doon natin mako-compute, no, yung diameter ng shaft. Okay, gawin natin. So, again, no, from the relationship ni power tsaka ni torque, pwede natin makuha si torque. So, sulat lang natin yung relationship. So, si power daw equal kay torque times omega. Okay, ngayon yung power natin, ayusin muna natin yung units natin, no? Yung power kasi natin, naka-horsepower siya. Okay? So, kung siya ay 5 horsepower, ang gawin natin, i-convert natin to pound-foot per second. So, as we know kanina, dun sa conversion factor, ang isang horsepower daw equal sa 550 pound-foot, okay, per second. Tama, okay na. So, na-convert na natin siya to pound-foot per second. So, okay na yung power natin. Equal to. So, yung torque natin, yan yung gusto nating makuha dito. And then, yung ating omega, 175 revolution per minute. So, again, kailangan nating i-convert. Okay, itong 175 revolution per minute to radian per second. So, paano natin siya mako-convert to radian per second? So, convert natin. Yung revolution, ang isang revolution, again, siya ay 2 pi radian. Okay na. So, canceled na yung revolution. Ngayon, yung minute, convert natin siya to second. So, ang isang minuto, as we know, yan ay 60 seconds. So, ano na, canceled na yung minutes. Okay? So, okay na to, no? So, mula dito, okay, yung ano natin, omega natin, naka-radian per second na siya. So, pwede nating makompute dito yung kailangan natin na torque. Sige, so, pindot natin sa calculator. Input natin sa calculator. So, 5 times 550 is equal to, okay, yung torque, yan yung unknown, times 175, okay, times 2 pi over, okay, that pala di ko na nilagay ng over 1. Okay, anyway, 1 over 60. Ayan. So, shift solve lang natin. Okay, yung lalabas dito is yung ating torque, 150.06037. Okay, anong unit ngayon ito? Ang mga unit natin dito, naka-pound tayo, tsaka feet. So, pound-feet. Okay. Ngayon, meron tayong given na allowable na shear stress, which is 14.5 KSI. So, pwede natin itong i-equate sa maximum na shear stress. Ang maximum shear stress natin for circular shaft ay TR, yung rho, pinapalitan na natin ng radius kasi nandyan yung maximum, over J. Okay? So, in this case, sige, substitute natin yung mga given natin. So, 14.5 KSI, multiply natin to by, 1,000 para maging pound per square inch, no? Sige, multiply natin by 1,000. Okay. Tapos, yung T natin, yan ay naka 150, okay, 0.06037 pound-foot. Okay, so itong foot na to, gawin siguro natin tong inch. Okay, so i-multiply natin to ng 12 para maging inch. Kasi naka-KSI tayo, naka-inch yan para pare-pareho yung unit natin. Now, yung R natin, okay, ano bang hinahanap sa atin? Diameter ng shaft, no? So, ang kailangan natin dito, diameter, tama. So, i-express natin tong radius in terms of diameter. Di ba ang radius, diameter over 2 siya? So, pwede natin itong palitan ng diameter over 2. Okay, over yung J. Ang J natin, or polar moment of inertia, kapag solid na circle, no, in terms of diameter na lang, no, yun ay pi over 32 d to the 4th. Tama ba yun? Tama, no? So, pi over 32 d to the 4th. So, from here, pwede nating ma-compute yung D. So, sige. So, compute natin yung D, diameter natin. So, input natin sa calculator. So, ang gawin mo, no, actually, no, pwede nating i-cancel tong D dito. Kasi tong D,
sa ilalim, magiging d cube na lang. Okay, para mapadali na lang yung computation natin. So, pindot natin to sa calcu. So, ang gawin natin, since ito kasing unknown na d, nasa ilalim, so, ang gawin mo, cross-multiply mo siya para siya ay mapunta sa ibabaw. No? Kasi kapag ang unknown nasa ilalim, no, matagal siyang mailabas, no, ni calculator. So, pi over 32, d cube na lang to. No? Kasi na-cancel na nga yung d, yung isang d. Okay, equal to, okay, 150.06 037, okay, times 12, times, etong d dito na-cancel na, so ano na lang to, 1/2, over, so dito, yung 14.5 i-cross multiply ko, kumbaga parang in-interchange ko lang sila, no? So, 14.5 times 10, okay, raised to 3. Tama, okay, so, pwede natin to i-shift solve. Okay, ang lalabas na sagot dito ay, okay, 0.85839. Okay, so ang unit natin dito, naka-inch tayo, no? Okay, so ito na yung sagot para dito sa problem na ito. Now, for our second sample problem, the 304 stainless steel shaft is 3 meter long, okay, and has an outer diameter of 60 millimeter. When it is rotating at 60 radian per second, it transmits 30 kilowatts of power from the engine E to the generator G. Determine the smallest thickness of the shaft if the allowable shear stress is 150 megapascal and the shaft is restricted not to twist more than 0.08 radian. Use G or modulus of rigidity equal to 75 gigapascal. Okay, so ito yung problem natin. Okay, meron daw tayong 304 stainless steel shaft. So, ito yon, 3 meter long ito. Tapos, may outer diameter siya na 60 millimeter. Ito daw, ano na to, shaft na to, okay, ginagamit siya para ma-transmit yung 30 kilowatts power mula dito sa engine, papunta dun kay generator. Okay? So, ang pinapagawa sa atin ngayon dito, pinapadetermine sa atin yung smallest thickness ng shaft. So, ibig sabihin pala, yung shaft, ano siya, hollow, no, yung kanyang loob, no, kasi yun nga, thickness yung pinapahanap, tapos nagbanggit din dito ng outer diameter, so ibig sabihin may inner diameter, so that means nga hollow, no, yung ating shaft. So may mga binanggit dito na allowable stresses or allowable stress, no, for shear, tapos may binanggit din na allowable angle of twist. So ibig sabihin i-check pa natin, no, base dun sa dalawang allowable stress at angle of twist, kung ano yung magiging thickness natin or yung required thickness, no, na pwedeng gamitin. Okay. Sige. So, as we can see dito, merong binigay na power. Okay, may binigay din na omega. So, ibig sabihin, pwede nating ma-solve dito yung torque. Tama, no? From the relationship ni power tsaka ni torque, so, power is equal to T omega. Okay, patawa. Alright. So, yung power natin, 30 kilowatts. Tapos, yung omega natin, 60 radian per second. So, yung power, ang watts kasi, di ba, ang isang watt, yan ay 1 newton meter per second. No, so, ibig sabihin, yung 30 kilowatts, pwede nating sabihin na lang na yan ay 30,000 watts. Tama? So, pwede natin sabihin na 30,000 newton meter per second yung ating power. Tapos, yung torque na hinahanap natin, so, let's say yan ay T. Tapos, yung ating omega, yan yung ating angular speed, given naman siya 60 radian per second. So, naka-radian per second na siya, so, wala na tayong problema sa kanya. So, we can directly solve yung ating kailangan na torque. Okay, so input natin sa calcu. This is just 30,000 divided by 60. Okay, ang ating torque ay 500. So, ang unit natin para dito, naka-newton meter tayo, no? Okay, ngayon magagamit natin tong torque na to dun sa mga allowable shear stress at saka allowable angle of twist. So, as we know, sige, umpisahan muna natin yung pagsosolve based on
Okay, allowable ano muna? Based on the allowable na shear stress na 150 megapascal, okay, pwede nating i-equate ito dun sa tau max. Okay, ang tau max natin, di ba ang tau max natin yan ay T rho, wherein yung rho, ang maximum kasi, ang radial distance dapat ay radius over J. Okay? So, ngayon, balikan mo yung tanong ha. Ang tanong kasi, thickness nung shaft. Okay, so paano natin makukuha yung thickness? Sige, anuhin muna natin yung mga given dito sa formula, no? Substitute muna natin. Okay, so yung tau max natin yan ay 150 megapascal, so Newton per millimeter square is equal to yung ating internal torque, yan ay 500 Newton meter. Okay. Gawin ko na tong 500,000 para Newton millimeter. Okay, tapos yung radius natin, ang radius natin, ang outer diameter kasi natin 60 mm. So, ang ating radius dyan ay 30 mm. Okay, over. Okay, ngayon, ito yung J. Ano yung J natin? Take note ha, hollow yung ating shaft. So, yung J niya, in terms of diameter, let's say, yan ay pi over 32. Okay, sulat lang natin ha. Ang J kapag hollow, sulat ko lang siya dito. Okay, in terms of diameter, let's say ito yung outer diameter, and then ito yung kanyang inner diameter. So, ang kanyang J kapag ganyan ay pi over 32 d to the 4th, okay, minus yung inner diameter to the 4th. Tama? Sige. So, kapag sinulat ko siya dito, yung ating outer diameter ay 60 mm. Okay, to the 4th, minus yung inner diameter. Ngayon, ang makukuha natin dito actually is yung inner diameter. No, so, paano natin yun maire-relate dun sa hinahanap na thickness? O ganito, mula dito, sa drawing na to, di ba ang thickness ay ito? So, paano natin makukuha yung thickness na yan? Yung thickness na yan, di ba difference lang yan nung outer diameter minus inner diameter, tapos i-divide mo lang sa 2. So, that's how you can determine yung thickness. No? So, sa madaling sabi, kunin muna natin dito yung ating inner diameter. Sige. So, pwede nating mapindot ito sa calcu. No? Pero again, yung unknown natin, no, nandito sa ilalim. So, i-cross multiply mo ha para madaling ilabas ni calcu yung sagot para mapunta sa ibabaw, no, yung unknown. Okay. So, pi over 32 times 60, tapos naka to the 4th power to, minus, okay, yung unknown, okay, to the 4th, okay, equal to, okay, so ito ay 500,000 rather, 500,000 times 30 mm over, okay, yung 150, i-cross multiply ko siya sa ilalim, no, so, chip solve natin. So, ang lalabas na diameter ay, or inner diameter ay 58.78464. Okay, millimeter. So, of course, hindi pa ito yung sagot, no? Hindi pa rin natin alam kung dyan na ba manggagaling yung thickness, no? Kasi kailangan pa nating i-check din yung base naman on the allowable na angle of twist. So, ang binigay na allowable angle of twist ay 0.08 radian. So, i-check pa natin siya dito. So, ang ating angle of twist, no, ang formula natin dito ay TL over JG. Okay, so kung ang given theta natin ay 0.08, sige, lagay natin. So, naka-radian na yan. Okay, equal to yung internal torque natin, again, yan ay 500,000 Newton millimeter. Okay, ang length ng ating shaft, as mentioned sa problem, 3 meters. So, gawin ko siyang 3,000 millimeter. Okay, and then yung J natin, again, yan ay pi over 32. Tapos, outer diameter natin ay 60 mm.
Okay, to the fourth, minus yung inner diameter. Okay, tapos yung G natin, given naman siya, 75 gigapascal. So, gawin natin siyang megapascal, 75,000 megapascal or Newton per millimeter square. Okay, so pwede natin makompute dito yung inner diameter. Sige, so pindot natin sa calcu. So, again, i-ano natin ha, i-cross multiply natin ito para madaling ilabas yung sagot. Sige, dito, i-ano ko na lang to. Modify ko na lang. 500,000 times 3,000 over yung 0.08, cross multiply ko. 0.08 times 75,000. Okay, shift solve mo. So, shift solve, ang lalabas ay 56.80668. Okay, ang unit natin dito ay millimeter. Okay, ngayon, dito sa nakuha natin na dalawang inner diameter, sino yung gagamitin natin sa kanila to compute the thickness? So, iano mo to, no? Assess mo ito. Sino sa kanila yung pwede mong gamitin na hindi ma-exceed, no, yung mga allowable, no, na allowable shear stress at allowable na angle of twist. No, sino pipiliin mo, yung mas malaki ba or yung mas maliit? At i-assess mo, no, kapag ang pinili natin is yung mas malaki, okay, take note, ito kasing inner diameter, di ba nasa ilalim siya, and at the same time, siya ay sinusubtract doon sa outer diameter. So, kung malaki yung value niya, ang nangyayari, lumiliit yung value nung nasa ilalim. At kapag lumiliit yung value nung nasa ilalim, di ba lalaki yung sagot dito? So, ibig sabihin, may exceed siya. So, that means, ang kailangan nating piliin dito is yung mas maliit. Kasi kapag yung mas maliit yung pinili mo, no, ang mangyayari dun sa denominator, kung maliit yung inner diameter, maliit yung isusubtract from the outer diameter, so malaki yung magiging value ng denominator. At kapag malaki yung value ng denominator, no, maliit yung nagiging value dito or yung nagiging sagot. Tama? So, hindi ma-exceed yung mga allowable. No? So, that means ang piliin natin is yung smaller. Use smaller na inner diameter, which is yung 56.80668 mm. Therefore, dun sa ating thickness, okay, yung smallest thickness na pwede nating gamitin, no, na hindi magfe-fail, okay, yung shaft is ito. So, ang outer diameter natin, ito gamitin mo to, 60 mm. Okay, minus yung inner diameter na na-compute natin, 56.80668. Okay, over 2. So, ang makukuha natin na minimum thickness ay, okay, so 60 minus, i-ano ko na lang, answer over 2. So, ang sagot na lalabas ay 1.596660643. 1. Okay, millimeter. So, this is the, already the answer para sa problem na ito. So, that ends our discussion for this lesson. I hope that you learned and consider subscribing to this channel. Please like and share this video and follow din ako, no, sa Facebook and TikTok. Thank you. God bless you.